tayo kay Kiko Barsaga, attorney. Ano masasabi mo dyan? Kasi, eto, isama na natin tong isang laging sigaw ng sigaw sa kalsada. Ululaway. Sabi ko yung susumbong ko pa sa tatay, magsumbong ka pa sa tatay mong malaki kang yung kalbo pala, yung malaki kang kalbo. Babalik tayo again dun sa Bill of Rights na sinabi natin kanina. Kasama dyan yung tinatawag nating freedom of expression and of the press and to peaceably assemble against grievances against the government. So yan ay kung tutuusin sa isang ordinaryong mamamayan, malaya ka. In fact, pagka sinabi mo na dapat ang Pangulo ay mag-resign na, yan ay kasama pa rin doon sa free speech at yan ay suportado ng Declaration of Human Rights. Bawat isa sa atin, kagaya ng kung sino mang vlogger, ay may karapatan magbigay ng kanyang opinion. Kung ang kanyang opinion ay hindi, dapat nga siguro mag-resign na ang Vice President o mag-resign na ang President. Tama. Yan ay kanyang karapatan. Pero, kung ang iyong layunin ay dapat siya mag-resign at dapat wag natin sundin ang batas at wag na siyang mag-function bilang pigilan natin na i-discharge ng Pangulo ang kanyang trabaho, ibang usapin na yon. At iba ring usapin, kahit na sabihin mong hindi bordering towards that, pero kung ikaw naman ay isang public official, ang unang-una mong obligasyon ay to abide and support yung Constitution. Pero kung ang sinasabi mo sa saligang batas, kung ang saligang batas, tinuturing tayong isang republika, tapos sinasabi mo na, hindi, dapat maghiwalay na ang Visayas, Mindanao. Visayas at Mindanao, medyo pagdating sa isang pagiging public official, may mga implication yan doon sa tinatawag nating ethical standards na dapat din. Yan ay maaaring magkaroon ng administrative consequences. So, may posibilidad na pwede palang matanggal bilang kongresista itong si Kiko Barsaga? Pagka ikay isang miyembro ng Congress, whether Senate or pag sinabi mong Congress, ano yan Senate at saka lower house at saka in a whole. As a whole, no? Kung ikay may ginawang laban sa saligang batas o may ginawa kang unethical, pwede ka talagang kasuhan sa Ethics Committee at ang Senado acting as a collegial body o ang House of Representatives acting as a collegial body, yan lang ang pwedeng magtanggal sa iyo. In fact, kung matatandaan nyo nga yung kaso ni Jesus is Lord. Ni Joel Villanueva. No? Di umano ay may rekomendasyon na siya ay tanggalin. Kung tutusin, nasa sa Senado rin yun kung susundin ang rekomendasyon ng ombudsman nung mga panahon na yun. Pero dito, attorney, talagang galit yung mga kapwa niya congressman sa kanya talagang yung ethical complaint niya, talagang aatinan daw at hindi siya umaattend. Hindi siya umaattend, yung mga nagrereklamo sa kanya, gigil na. Diba? Siyempre, independent and constitutional body po yan. Ihintayin po natin kung anong sasabihin. Hindi naman natin pwedeng pangunahan. Ang sinasabi ko lang, meron pong distinction kung isang ordinaryong mamamayan ang magsasaad ng kanyang opinion at kung ikaw naman ay isang public official. Dahil dapat bilang public official ay sinusunod mo ang saligang batas. Hindi mo ini-encourage na wag sundin ang ating sambayan ng Pilipino. Pero kung ikay si Juan de la Cruz at napapagod ka na sa mga nangyayari at sinasabi mo, sana mag-resign na lahat ng mga senador. O kaya may birthday wish ka na sana i-abolish na. Yung mga mga korap mawala na. Kung parang si Cara David. Birthday wish mo, yan ay naaayon pa rin sa iyong karapatan na bilang ordinaryong mamamayan na magbigay ng iyong opinion. At yan ay sakop nung tinatawag nating freedom of expression. Pero kung papasok yung speaking of freedom of expression, kung yan ang tingin ni Barsaga sa sarili niya, na naglalabas siya ng kanyang expression, ako rin maglalabas din ng freedom of expression. So, sige. Alam mo kung ano? Ano? Wala kang kwentang kongresista. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, nag-aaya ka na lusubin
yung mga pribadong tahanan Tama. para lang makapag-showcase ka ng iyong freedom of expression. Mandadamay ka ng ordinaryong Pilipino, nasasamantalahin mo yung galit ng iba para lamang magkaroon ka ng fame sa makuha ng atensyon sa lahat ng mainstream media. Yan ba ang freedom of expression sinasabi niya? Isa lang sabihin ko, walang hiya ka, Ong. Man. Ito, balikan natin tong rally, attorney. Grabe kasi para bang ang number 1 player sa rally ngayon ay etong INC. Diba? Kasi sila yung pinakamarami. Aminin natin yun, marami talaga. Yung kanilang tagasunod, talagang pag sinabi ng kanilang ministro at ni punong pangkalahatan, ka Eduardo Manalo, talagang nasunod sila. Yun talaga yung kanilang aral. Pero base nga sa kanilang deklarasyon naman, ito ay prayer rally. So, wag din natin sigurong pangunahan dahil baka naman talagang yun talagang pakay nila magdasal, no? At maayos. So, wag lang sanang magamit. What if, attorney, what if ulit? Kung ang kanilang entablado ay mahaluan na may sisigaw ng BBM resign, yung ba ay matatawag pa rin natin na parte pa rin ng kanilang pronouncement na sila daw mananawagan lang para sa kapayapaan? Syempre kung talaga magkakagulo, di ba? Magkakaroon ng doubt, no? And sa dulo naman kung magkagulo at makikita naman natin yung nangyari nitong uli, tila kinasuhan naman yung mga nanggulo sa rally. So hindi naman malayo na kung merong manggulo at malinaw na sila ay tinanim lamang, pwede din silang kasuhan. Kasi ako naniniwala naman ako na sa hanay naman ng INC, ayaw nila din ng marahas na pagpupulong. Palagi naman ganun sila at makikita naman ninyo na tuwing after rally, naglilinis di ba? So, ang nakita ko lang nitong 1 trillion march, lahat ng mga nagrarally, sila mismo nag-aaway And parang hindi malinaw kung anong purpose Kaya ewan natin kung ganun din ang mangyayari ngayon. Ako, sa akin lang, muli ako mananawagan sa punong tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia na si kapatid na Eduardo B. Manalo. Ka-Eduardo, naniniwala po kami sa inyong gustong mangyari na papayapang pamamaraan ng pagpapakita ng inyong pagkadismaya kung ano man na nagawa ng gobyerno. But please, kapatid na Eduardo Manalo, huwag niyo pong kalimutang ipanalangin pa rin po ang kapayapaan ng ating bansa. Naniniwala rin po ako na nasa inyo po ang paspas upang maging mas maayos po ang rally na ito. Tulad nito, ito kasi yung pagkakasalansan nila ng para galitin ng taong bayan. Marami ngayon ang nagsasalita na masyado namang tulad nito, nakikita ko to against kay Pangulong Bongbong din. Sino? Sabi ni Shelo Magno, nag-post. Ang tanong ko lang, Saldico, sabi ni Shelo Magno ang tanong ko lang kay Saldico, parang sobrang tanga naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion. Pwede na niya iisaksak yun sa NEP. Sa NEP pa lang. Just asking, sabi ni, totoo naman di ba? Tama. Kaya medyo malaki ang butas netong mga statement ni Saldico. Siguro, titignan niya muna, kaya may part 1. May part 1. Obserbahan muna. Sa part 2 ko na itatama yung mali. Itatama yung mali. Kasi tama yun, sinasabi ni Boss Mike. Kung talagang na kukurakutin ng Pangulong Bongbong Marcos ang 100 billion, hindi niya hintayin yung unprogram. Diretso sa NEP yan. Ikaw na rin nagsabi, ang utos ng hari di mababalik. Bakit niya pa pipiliin yung second option? Doon na siya sa first option kasi siya ang hari. Okay. So, ang layo ng logic mo, Saldico. Kulang na lang sa'yo, ataol. Dito nga papasok. Yung kung talagang lihitin mo yung kanyang sinasabi at yung kanyang purpose, hindi pwedeng public pronouncement lamang na gano'n. Kailangan siya ay sumali sa investigasyon ng ICI,
ilahad niya kung anong ebidensya meron siya at ipakita niya sa taong bayan. Dahil nga kung public pronouncements lang, madaming magiging katanungan. At Kaya nga. Kung hindi ito maisasagot, Ay wala. magiging baliwala. Kaya nga, attorney, tulad niyan, ang dami na ngayon yung mga nakakaunawa, nakakakita, at nakakapuna. Dahil karamihan ng mga nasa social media, katulad namin, nananaliksik din naman kahit papano. Kaya nga yung ating kaninang pinag-uusapan bago tayo mag-umpisa rito, na eto na nga yung 100 billion ni Saldico na isiniksik ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong nga dyan, tulad ng sinabi ko, bakit nagbito si Pangulo ng 194 billion? Yes. Butas na naman. Butas. So, diba? ang sabi niya, ang presidente lang ang nakakakuha ng unprogram. So, magkasabwat si Joel Islord at presidente. Saan kinuha yung unprogram ni Joel Islord? Yon. Sa unprogram. Di magkasabwat. Hindi kaya ang totoong magkakasabwat dito ay yung mga nag-usap-usap. Siyempre. Tulad nino, GIA, Joel Villanueva. Joel Villanueva. Si Jinggoy. Chis Escudero. At yung ngayon, nadadamay pa, Mark Villar. Pili mo na, Saldico, pumunta sa opisina mo, si Chis Escudero. Ano yun. pinag-usapan nyo? Diba? Hindi kaya kayo lang yung nag-usap, pero bakit parang gusto nyo sirahan si Pangulo? Baka nakakalimutan nyo si Pangulo ang naglantad ng mga katarantaduhang pagnanakaw na to. Pwede ba yung Boss Mike? Pag nanakaw ka, ilalantad mo yung pagnanakaw? Hindi maaari yun. Kalokohan di ba? Siyempre nga naman ang mga tinamaan, mga big time na magnanakaw ng nakaupo na matagal. Si attorney, tanongin mo, attorney, ikaw magnanakaw ka, ilalantad mo yung nakawan? Siyempre hindi. No? Kaya nga, I think mahalaga rin dito na marinig natin ang paliwanag ng Pangulo. At sa dulo, sa tingin ko, kung nagkaroon siya ng lapses sa pag-a-approve dahil kung ano tingin ko, yun ang dapat maging malinaw ang paliwanag niya. Para ang messaging, malinaw din sa taong bayan. Pakita niya na, hindi, wala talaga ako dyan. Ako ay nabigyan lamang ng assurance na ito nga yung ayos na ito at ako'y nag-rely, kaya pinirmahan ko, pero hindi nangangahulog ang... may kinalaman siya doon. Kaya nga So, kailangan mapaliwanag din talaga. To simplify, parang ganito lang yan, attorney. Si Boss Mike ang anak ko. Sabi niya, Nyolo, Papa, may project kami. Magkano anak? Ang project mo lang 1,000. Ginawa niyan 3,000. Tiwala ka sa anak mo. O sige, pipirmahan ko na yan. Parang ganun lang yan To simple as that. Diba? Hindi na tinanong yung teacher. Tiwala ka Nandun tayo At saka dito po sa gobyerno, may sarili pong kalayaan. Kaya nga po dinivide into 3. Hindi po pinangihimasukan ng Pangulo yan. Ang legislatura at ang judiciary. Diba? Kaya nga, malaya nilang nagawa to. At yung iba nga, sa sobrang hindi na kaya ng Pangulo, binito niya na. At sabi niya, hindi niya na makilala yung budget. Dadagdagan ko. Susuga mo. Hindi malaya. Nakasanayan nila. Tama. Dahil matagal nang nangyayari itong kalakaran ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Tama. Wala pa si Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon. Meron ng mga magnanakaw. Correct. Yan na nga ba sinasabi ko. Kaya kung sasabihin nyo na ngayon lang nangyari ito, teka muna, aralin nyo maigi. Kailan ba nagkaroon? Nag-umpisa yung ganyang mga sistema. Bakit yung mga binoboto nyo, sila-sila pa rin? Sige, Boss Kaya Mike. walang nagbabago. Sige, Boss Mike. Flip-tapin mo. Flip-tapin mo na, Boss Mike. Teka muna. Sa totoo lang mga kababayan, kararating lang namin. Medyo wala pa tayo sa mood, kaya lang itong si Saldico. Ako ito. Para sa panghuling mga benga natin sa kanila. Ako talaga, malabo na paniwalaan ng isang Saldico na makikita mo yung itsura na kulang na lang isang perma. Oo, isang perma ni Duterte at talagang on the go na siya. Kita mo naman, di ba? Habang nagsasalita, nanginginig yung kanyang mga kamay. Di ba? At kapag ka naman nakita mo, yung kanyang bibig, halos hindi maibuka. Siyempre. At kailangan i-edit yung bawat mga salita. Siyempre. Kasi halatang halata
na hindi galing sa puso at isip sa katotohanan yung pinaghuhugutan niya. Oo. Kung hindi may dumidikta, ako'y naniniwala ang dumidikta dyan, kaalyado ni Sarah. Tama. Ito pinakamatindi doon. Go. Alam mo kung ano? Mm, Pahalin ano? natin dito. Saan kayo makakita ng isang tao na nagbabasa na pinatutuhanan niya? Ang tindi nga naman talaga. Ganyan naman talaga ang kalakaran ngayon sa pagsisinungaling. Aba, literado pa. Aba, ang tindi mo naman, Shaldi. Hindi ka na nadala. Hindi ka naman nahiya. Ganyan ba talaga ngayon ang mga politikong makakapal ang pagmumuka? Ganun talaga, sanay na sanay yung mga sinungaling sa paggawa. Paggawa ng mga kasinungalingang katang-isip nila. Ang sakit talaga ng katotohanan ngayon sa publiko at napapakita na. Pero ewan ko na lang sa mga kababayan natin kung may maniniwala pa at kayo ba ay mapapamangha sa kasinungalingang pinaggagawa nila. Sabi nila, ngayon lang nangyari to. Oo, ngayon lang nangyari to dahil buong buo kakainin kayo ng Pangulo. Maghintay lang kayo, ubusin ang fake news nyo dahil lang ang huling tungan nyo ay sa oblo. Kaya mga DDS, tigitigilan mo kami sa kalugaan nyo dahil kahit anong paninira nyo, hindi tatagos to. Ang tatagos sa selda ang bagsak ninyo. Pero isa lang talaga yung aking nakikita rito. Ano ang nakita mo, Boss Ang Mike? nakikita ko, abay magkakasama sila sa oblo. Ay, syempre. Pinangako ni Pangulo, matutupad dito. Of course. At syempre, sabi nga ni attorney, legasiya mo, Pangulo, ipakulong tong mga magnanakaw na to. Yes. Speaking of mga magnanakaw sa publiko at sa pera ng pondo ng taong bayan, magbilang-bilang na kayo. Oh, yeah. Pagdating ng Disyembre, ang isa sa mga binitawan ni Pangulo ay mangungulungan na kayo. Tama. Abay, hindi pa ba kayo matutuwa mga kababayan dahil yung gusto nyong mangyari sa mga mandarambong ng pera ng taong bayan ay ipasok sa kulungan ang mga walang yana ito. Tama. Kawawa naman si Banat Bay at saka si Maharlika, wala nang pamamaskuhan. Ay, naku po, hindi nila kayang gawin kasi yung mga barateros nga ano naman. Siyempre, alam mo naman ang inihintay ng mga yan, sumahod. At, siyempre, gumawa ng fake news. Kaya sa paggawa ng fake news, napakaraming mga Pilipino na bubulag nila. Kaya sa panahon na ito, maging mapanuri tayo at wag nang mangangamba. Dahil mayroon pong mga taong nagbabantay sa kanila at hindi po titigil ang di banateros to Pengador! Yes, upang bandahin sila. Banatan mo, Nyulo, last mo na yan. At last Sabi ng Pangulo, sa Pasko kayo sa selda kayo magpapasko. Kaya kakanta ko kayo. Kampana ng simbahan ay nasa selda na. Doon na magpapasko ang mga walang ya. Magugas na ng plato, doon na po kayo. Magnanakaw kasi ang mga katulad nyo. Siyempre, ang huling banat kay Attorney DJ Jimenez. Attorney DJ Gao, kiki-chok-chok. Kaya sa dulo maging leksyon ito, no? Sa ating lahat, tandaan natin na ang pagiging honest, no, ay nagsisimula sa tahanan. At ito ay ninonurture sa eskwelahan at tinutuloy sa ating buhay. Sana itong mga nangyari sa ating bayan ay magsilbing aral. Okay. At ibalik natin yung basic virtue of honesty at sana maging may pag-asa pa, no, ang ating lipunan, ng ating gobyerno. At tatandaan po natin ang tagumpay ng gobyerno ay tagumpay ng natin. taong bayan. Napakagaling nun, Thank you. Attorney. Salamat, Sir, Attorney. alam nyo ngayon lang natin na si Attorney ng live nakasama. Sana Attorney sa susunod, ano? Oh. Pero pwede ka na eh. Certified Attorney, Bingador ka na eh. No? Oh, Attorney, Ako, biker lang. Muntik ko nang kantayin yung chorus. Ano? Jinggaysan, mga ngalembang na. Oh, yeah! Sa selda sila magkasama, mangungulungan na. Oh, yeah! Jinggaysan, mga ngalembang na. Pero sa susunod po na kasama natin si Attorney DJ, sa totoo lang po, may hinanda po itong kanta. Oo nga eh. Attorney, kantay mo na. Chorus lang. Ako nakakanta. Kinakanta kasi ni Attorney kanina, sabi niya, ikaw ang pag-asa. Andun ka sa ibang bansa. Garapon na si Duterte. Kawawa ang mama. Ayun! So mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating palatuntunan, no? Bingador.
kita-kita po tayo next week. Ano po? Tuwing Friday ba tayo? Yeah, we have a Monday. Wala pa hong regular. Baka last day na ho namin dito. May sasabihin pa yata si Atty. Attorney. Shout out ko lang ang NBI na nag-celebrate ng kanilang 80th anniversary. Tayo po ay naging bisita kagabi. Isang guest. Nako, maraming salamat. Direct. I love you, Direct. Thank you very much. Attorney, baka mga Facebook accounts nyo, pwede nyo po i-shoutout dito. Actually, hindi ko naman monetize yun, pero kung kayo po gusto mag-follow, meron po akong na-hack na pay. Actually, sinimulan ko po yung aking advocacy noong 2011 pa. Hindi pa ho uso yung mga nag-TikTok. Nagbibigay na ako ng libreng payo sa Facebook at sa Instagram, yung mga na mga marginalized. So, na-hack nga lang last year. Kaya nawala yung aking mga followers. Pero may bago ka na, di ba? Nagbago po ako, yung The Pinoy Street Lawyer Official. Ito po ay isang online advocacy page. Ina-advocate ko rin po ang wellness. Ako po isang siklista rin. At yung pagpapaliwanag sa mga komplikadong batas. Yun po ang ayun. Maraming salamat po, Attorney. Sana makasama po kayo namin. Follow daw kayo, mga kababayan. Attorney DJ Jimenez, Pinoy Street Lawyer. Yan po, ha. Hanapin nyo sa Facebook. Opo, yung YouTube mo. May YouTube po ba kayo? Meron din, pero hindi ko. Hindi ako marunong kasi hindi active. Sige, tuturuan natin si Attorney. Anyway, guys, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel sa lahat ng platforms. Sundan po kami sa mas mainit pang usapan. Kasama natin si Paring Nyolo. At kasama rin natin si Boss Mike Cervera. Ako po, si Biyahe ni Koy TV. And si Attorney DJ Jimenez. Ang ating unang-unang guest dito. Maraming salamat po. Dahil sa Bengador, walang kawala. Ang may sasawa! Yo.